Bumaksak ang resibo sa sahig, bumuklat sa makintab na baldosa. Isang magulong guhit ang tumawid sa espasyo para sa tip. 0, isang malaki at mapanlait na 0. Ang buong staff nge. Restaurant ay napangisi habang ang bilyonaryo ay lumabas. Iniwan si Maria, isang struggling single mother, na walang ibang kaharap kundi isang maruming mesa na kailangan niyang linisin. Naramdaman ni Maria ang panunubik ng kanyang mga mata. Kailangan na kailangan niya ang perang iyon para sa gamot sa pusong kanyang anak. Ngunit habang galit niyang inaalis ang plato, may isang manipis at puting bagay na dumulas mula sa malamig na porselana. Hindi ito pera. Ito ay isang sulat kamay na tala na may 7 salita na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. At ang lalaking nag-iwan nito ay hindi lang isang mahirap na customer. Siya ay isang pagsubok na binaksak ng lahat. Kung nakuha ng kwentong ito ang iyong atensyon, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang inspiring na kwento. Ang Rush Hour sa La Serena, isa sa mga pinakamagarang French restaurant sa Bonifacio Global City, ay hindi lang serbisyo, ito ay isang larangan ng digmaan. Pinunasan ni Maria ang isang butil ng pawis sa kanyang gamit ang likot ng kanyang kamay, maingat na hindi masira ang mandatoryong makeup na suot niya. Kumikirot ang kanyang mapa sa lupong, kanyang murang itim na non-slip na sapatos, isang mapurol na sakit na gumagapang sa kanyang binti sa bawat hakbang. 9 na oras na siyang nakatayo at may 3 oras pa. Mesa 4, kailangan ng tubig. Maria, bilis-bilis, sigaw ni Mang Tonyo, ang floor manager. Si Mang Tonyo ay isang pandak na lalaki na may Napoleon complex at murang pabango na amoy sunok na vanilla. Kinasusuklaman niya si Maria, lalo na dahil hindi nito kayang tumawa sa kanyang corning biro o mag-overtime para maglinis ng walang bayad. Kailangan niyang tumakbo para maabutan ang huling jeep pauwi sa bahay na aalaga sa kanyang anak. Opo, Sir Tonyo, sabi ni Maria, pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Kinuha niya ang isang pilak na pitzel ng tubig. Ang namumuong hamog ay nagpapalamig sa kanyang nag-iinit na palad. Habang nagbubuhos siyang tubig para sa isang mag-asawang hindi man lang siya tiningnan, lumipat ang isip ni Maria sa lukot na sobre sa bulsa ng kanyang apron. Ito ang huling abiso mula sa botika. Ang kanyang 5 taong gulang na anak, si Miguel, ay may malubhang hika at isang congenital na depekto sa puso. Ang bagong gamot na sinabi ng mga doktor na magpapatatag sa kanya para sa operasyon ay hindi ganap na sakop ng kanyang kakarampot na insurance. Kailangan niya ng 50,000 bago Biyernes. Miyerkules na ngayon at nakakolekta pa lang siyang 51,500 mula sa mga tip. Hoy Maria, gising. Nagbalik siya sa realidad. Si Cheska, isa pang waitress, ay nakatayo sa tabingang cash register, nagre-retouch ng kanyang lip gloss. Mas bata si Cheska, mas maganda, at mas malupit. Nakakakuha siya ng malalaking tip sa pamamagitan ng hayagang paglalandi sa mga negosyante at pagbabalewala sa mga pamilyang may mga anak. Bakit, Cheska? Tanong ni Maria habang pinupuno muli ang basket ng tinapay. Fip room, ngumisi si Cheska. Itinuro ang isang liblib na sulok na natatakpan ng velvet na kurtina. May bagong umupo. Sabi ni Mang Tonyo, si Enrique Elizalde daw. Natigilan si Maria. Kilalang lahat sa siyudad ang pangalang Enrique Elizalde. Siya ay isang tech mogul, isang self-made na bilyonaryo na nakpayaman mula sa agresibong pagbilingam ng software company. Kilala siya sa 2 bagay, ang kanyang talino at ang kanyang ganap na kalupitan. Binansagan siya nga sismis na ang hari ng yelo ng Makati. Bakit hindi ikaw ang magserve sa kanya? Naghihinalang tanong ni Maria. Karaniwang nag-aagawan si Cheska para sa mayayamang customer. Ang tip mula sa isang bilyonaryo ay maaring katumbas ng isang buwang upa. Tumawa si Cheska, isang tunok na malupit at matinis. Nagbibiro ka ba? Naserve ko na yan noong nakaraang buwan sa charity event niya. Isang bangungot, 3 beses niyang ibinalik
ang steak dahil hindi raw pantay ang mga grill mark. Hindi siya nagbibigay ng tip, Maria. Nagbibigay siya ng sermon. Ayokong harapin ang ugali niya ngayong gabi. Mayroon akong isang mesa ng ngalasing na abogado, madaling pera. Ikaw na ang bahala sa Haringa Yelo. Itinulak ni Cheska ang mga menu sa kamay ni Maria at lumakad palayo ng may pagmamalaki. Tumingin si Maria sa VIP room. Wala siyang pagpipilian. Kung tatanggi siya sa isang mesa, sisantehin siya agad ni Mang Tonyo at hindi niya kayang mawalan ng trabahong ito. Hindi abang papalala ang paghinga ni Miguel gabi-gabi. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang apron at naglakad patungo sa VIP room. Nakatitik si Enrique Elizalde sa kanyang telepono. Ang mukha niya ay nababalutan ng asul na liwanag. Guwapo siya sa isang matigas at nakakatakot na paraan. Nakasuot siyang isang dark gray na suit na marahil ay mas mahal pa sa isang taong sahod ni Maria. Ang kanyang maitim na buhok ay perpektong inayos at ang kanyang mga mata, nang sa wakas ay tumingin sa kanya, ay kulay bakal malamig at mapanuri. Magandang gabi po, sir, sabi ni Maria, pinipilit ang kanyang pinaka-profesional na ngiti. Welcome po sa La Serena. Ako po si Maria at ako po ang magsaserve sa inyo ngayong gabi. Nais niyo po bang magsimula sa sparkling water? Pinutol niya siya. Ang kanyang boses ay malalim at walang init, room temperature walang yelo at isang hiwang lemon. Pero gusto kong balatan mo. Ayokong pait mula sa langis ng balat sa tubig ko. Kumislap si Maria. Sige po, sir. Sparkling water na room temperature, isang hiwang ang binalatang lemon. Opo, huwag kang magtagal. May conference call ako sa loob ng 40 minuto at ayokong naghihintay. Babalik po ako agad, sabi niya. Nagmadali siya papunta sa bar. Nanginginig ng bahagya ang kanyang nga kamay habang maingat niyang hinihiwa ang lemon. Tinatanggal ang dilaw na balat hanggang sa laman na lang ang matira. Isang katawa-tawang hiling. Isang uringang power trip na ginagamit ng mayayaman para lang makita kung susunod ang staff. Pero sumunod si Maria. Kailangan niya para kay Miguel. Pakbalik niya. Inilagay niya ang baso sa coaster ng may ensayadong katumpakan. Hindi nagpasalamat si Enrique Elizalde. Itinaas niya ang baso, sinuri ang hiwang lemon laban sa liwanag, at uminom. Ibinaba niya ang baso. Pwede na. Huminga si Mariang maluwag na hindi niya namalayang pinipigil niya. Handa na po ba kayong umorder, Sir Enrique? Oh, sabi niya, hindi man lang tiningnan ang menu. Gusto kong choc au fin. Pero sabihin mo sa chef na palitan ang pearl onions ng shallots, masyadong pangkaraniwan ang pearl onions para sa akin. At gusto kong i-reduce ang sauce na 5 minuto pa. Masyadong malabnaw noong huling beses na nandito ako. Nagalinlangan si Maria. Sir, baka po ang chef. Tumingin si Enrique. Naningkit ang kanyang nga mata. Gusto mo bang makakuha ng tip, Maria, o gusto mong magreklamo ako sa manager mo? Ang banta ay lumutang sa hangin na parang usok. Ilalagay ko po ang order ninyo ayon sa gusto ninyo. Sir, bulong ni Maria. Bumalik siya sa kusina, kumakabok ang puso. Ramdam niya ang pagmamasit ni Cheska mula sa kabilang dulo ng silid, isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Alam ni Cheska na mangyayari ito. Inilagay niya si Maria sa isang sitwasyong tiyak na mabibigo. Ang kusina ay isang magulong impernong singaw at sigawan. Nang ihatid ni Maria ang order kay Chef Anton, ang mukha nito ay naging isang nakakabahalang kulay ube. Shallots, sigaw niya. Iwinawasiwas ang isang sandok. Sino ang taong ito na akala niya ay pwede siyang pumasok sa kusina ko at sabihin sa akin kung paano magluto? Si Enrique Elizalde po, chef, mahinang pakiusap ni Maria. Pakiusap po, mahirap po itong customer. Kung hindi natin siya susundin, ibabalik niya ang pagkain at si Mang Tonyo ay sa akin isisisi. Nakmura si Chef Anton sa French, ibinaksak ang isang kawali sa kalan. Sige, pero kapag nagreklamo siyang masyadong matamis dahil sa shallots, kasalanan niya yon, hindi sa akin.
Ginugol ni Maria ang sumunod na 20 minuto na pabalik-balik malapit sa pas. Kinakabahan na hindi lumabas ang pagkain sa oras. Sinuri niya ang kanyang ibang mamesa, nag-refill ng tubig, at nagalis ng mga plato, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa VIP room. Nakita niyang tinitingnan ni Enrique Elizalde ang kanyang relo. Tinatapik niya ang kanyang nga daliri sa mesa. Tuk, tuk, tuk. Sa wakas, handa na ang pagkain. Perpekto ang hitsura nito. Ang sarsa ay makapal at makintab. Ang manok ay malambot. Dinala niya ito. Binabalansa ang mainit na plato sa isang napkin. Heto na po, Sir Enrique. Sabi niya, inilalagay ito sa harap niya. Coq oven na may shallots at extra reduced na sauce. Hindi siya tiningnan. Kinuha ang kanyang tinidor at kutsilyo. Nakatayo si Maria sa likuran, naghihintayng hatol. Kumuha siyang isang subo, nginuya ng dahan-dahan, lumunok, at ibinaba ang kanyang tinidor. Sapat na, sabi niya. May iba pa po ba akong may serve sa inyo? Tanong ni Maria. Oh, sabi niya. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Usap, nagulat si Maria. Po, kumakain akong mag-isa, sabi niya, itinuro ang bakanteng upuan sa tapat niya, at mukha kang hihimatayin, magpahinga ka saglit. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa ng isang babaeng tulad mo sa isang lugar na tulad nito? Isang patibong. Siguradong patibong ito. Mahigpit na ipinagbabawal sa staff na makipag-socialize sa mga bisita. Kung makita siya ni Mang Tonyo na nakikipag-usap, mapapagalitan siya. Nag-enjoy po ako sa service industry, sir. Pagsisinungaling niya. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Enrique, matalim ang kanyang boses. Naamoy ko ang kasinungalingan mula sa malayo. Ayaw mo rito. Kinasusuklaman mo ang manager mo, nakita ko kung paano kaniya tingnan. Kinasusuklaman mo ang sapatos mo. Kaya, bakit ka nandito? Bakit mo tinitis ang pagmamaltrato na ito? Tumingin si Maria sa paligid. Nasa opisina si Mang Tonyo. Abala si Cheska sa mga abogado. May anak po ako, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. Ang katotohanan ay lumabas bago niya ito mapigilan. 5 taong gulang po siya. Ang pangalan niya ay Miguel. May sakit po siya, malubha. Hindi sinasakop ng insurance ang bago niyang gamot at tumaas ng 20% ang upa sa siyudad nitong nakaraang taon. Nagtatrabaho po ako dito dahil maganda ang tip at kailangan ko ang bawat piso para mapanatili siyang buhay. Huminto si Maria, nagulat sa sarili. Masyado na siyang maraming sinabi. Ayaw nga customer na marinig ang malulungkot na kwento. Gusto lang nilang i-enjoy ang kanilang mamahaling pagkain sa kapayapaan. Tinitigan siya ni Enrique Elizalde ng matalim. Ang kanyang ekspresyon ay hindi lumambot. Sa katunayan, tila mas naging critical ito. So isa ka palang charity case, malamig niyang sabi. Pakiramdam ni Maria ay sinampal siya. Hindi po, sir, nagtatrabaho po ako ng maayos. Siyempre, sabi ni Enrique, itinaas ang kanyang baso, pero nalulunod ka. Sa tingin mo, ang pagseserve ng pagkain sa mayayaman ang magliligtas sa anak mo, umaasa ka sa kabutihan ng mga estranghero. Masamang stratehiya yan, Maria. Sa negosyo, ang pag-asa sa swerte ay isang garantiyang kabiguan. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang nga mata. Ang kalupitan ay hindi kailangan. Hindi siya humihinging limos. Nagtatrabaho siyang double shift na may sprain na bukong-bukong. Hindi po ako umasa sa swerte, sir, sabi ni Maria, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Umasa po ako sa sarili kong nga kamay, may 2 po akong trabaho. 4 na oras lang ang tulog ko gabi-gabi, ginagawa ko po ang lahat ng kailangan. Ngayon, kung papayagan niyo po ako, may iba pa akong masang kailangang asikasuhin. Tumalikot siya at umalis bago pa niya makita ang unang luhang pumatak. Nagtago siya sa istasyon ng mga waitress ng 1 buong minuto, humihinga ng malalim, sinusubukang kumalma. Huwag kang iyak. Huwag mo siyang hayaang manalo. Kunin mo na lang ang bill, kunin ang tip, at umuwi kay Miguel. Pagbalik niya sa silid pagkatapos ng 10 minuto, wala na si Enrique Elizalde.
Ang mesa ay walang laman, ang kanyang plato ay malinis. Nagmadali siyang lumapit. Ang leather na folder na may bill ay nasa gitna ng mesa. Binuksan niya ito, kumakabog ang puso. Ang bill ay 80,200. Tiningnan niya ang resibo. Subtotal, 16 EQs. Tip, 0. Total, OIVIT 2 cents. Ginuhitan niya ang espasyo para sa tip. Isang matigas, madilim na guhit. Tinitigan ito ni Maria, umikot ang silid. 0. Pagkatapos ngang binalatang lemon, ng shallots, namga insulto, ng interogasyon tungkol sa kanyang buhay, wala siyang iniwan. Aray, sabi ni Cheska mula sa likuran. Lumingon si Maria at nakita ang kanyang karibal na sumisilip sa kanyang balikat. Sinabi ko sayo, di ba, umatake na naman ang hari ng yelo. Walang tip sa halos pound ba 500,500 na bill. Malupit yan kahit para sa kanya. Wala siyang iniwan, bulong ni Maria, nanginginig ang mga kamay. Ang tip sana ay hindi bababa sa 800, pambili na yon ng inhaler ni Miguel, pangkain na yon ng 3 araw. Hoy, linisin mo na yang mesa, sigaw ni Mang Tonyo mula sa harap ng restaurant. May 4 na walk-in na naghihintay. Bilis, Maria. Nilunok ni Maria ang bukol sa kanyang lalamunan. Nararamdaman ang isang nakasusunok na halong hiya at galit. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang habulin si Enrique Elizalde hanggang sa parking lot at ihagis ang resibo sa mukha niya, pero hindi niya kaya. Isa lang siyang waitress. Siya ay isang bilyonaryo. Kumuha siya ng isang tray at bumalik sa mesa. Galit niyang ipinatong ang makaplato, kinuha ang napkin na ginamit niya, at doon niya ito nakita. Sa ilalim ng soplet ang malaki, pampalamuting plato kung saan nakapatong ang plato ngang hapunan may isang bagay na puti. Hindi ito napkin, ito ay isang pirasong makapal, mamahaling papel na nakatupi. Kumunot ang noo ni Maria, tumingin sa paligid upang tiyaking walang nakatingin. Ipinasok niya ang papel sa kanyang kamay at binuksan ito. Hindi ito pera. Walang nakatagong pera sa loob. Ito ay isang tala lamang, nakasulat sa isang matalas, eleganteng cursive gamit ang isang mamahaling pluma. Maria, sabi mo gagawin mo ang lahat. Patunayan mo. Pumunta ka sa Warehouse 59, Pier 15, Manila North Harbor, hating gabi. Mag-isa ka lang. Tinitigan ni Maria ang magasalita. Ang tinta ay basa pa, bahagyang kumikinang sa ilalim ng madilim na ilawng restaurant. Ano yan? Tanong ni Cheska lumalapit, naningkit ang kanyang mata. Wala. Mabilis na sabi ni Maria, kinuyumos ang tala at isinilid sa bulsa ng kanyang apron kasama ang huling abiso mula sa botika. Basura lang, nag-iwan siyang basura. Tipikal, uyam ni Cheska. Linisin mo na yan, kailangan ko ang masangto. Mekanikal na tinapos ni Maria ang paglilinis ng mesa, ngunit ang kanyang isip ay nakakarera. Warehouse 59, Pier 15, hating gabi, parang simula ng isang horror movie. Mapanganib ito, kabalivan ito. Bilyonaryo si Enrique Elizalde, pero hindi ibig sabihin na mabuti siyang tao. Bakit niya gustong pumunta si Maria sa isang bodega sa hating gabi? Ngunit naalala niya ang kanyang masalita. Umasa ka sa kabutihan ng mga estranghero, masamang stratehiya yan, at naalala niya ang zero sa resibo. Marahil ay niloloko niya siya, marahil ay gusto niya siyang ipahiya palalo, o marahil lang, ito ang stratehiyang sinasabi niya. Hinawakan niya ang kanyang bulsa, naramdaman ang hugis ng bil ng botika, naisip niya ang hirap na pahinga ni Miguel noong hinalikan niya ito bago umalis kaninang umaga. Tiningnan niya ang orasan sa dingding. Kirkbesh PM. Ang kanyang shift ay magtatapos ng 11, kailangan niyang magdesisyon. Umuwi, tanggapin ang pagkatalo, at makiusap para sa extension sa parmasyutiko bukas. O pumunta sa Warehouse 59 at tingnan kung ano ang gustong lalaking iyon. Hinubad ni Maria ang kanyang apron. Hindi siya kailanman naging isang sugar roll, ngunit para kay Miguel, handa siyang maglakad papunta sa impyerno.
Ang pier ng Maynila sa hating gabi ay ibang mundo kumpara sa marangyang loop ng La Serena. Isang ambon ang gumugulong mula sa Manila Bay, makapal at amoy alat at diesel. Hinikpitan ni Maria ang kanyang manipis na jacket sa kanyang mga balikat. 2 jeep ang sinakyan niya para makarating dito at ang paglalakad mula sa pinakamalapit na babaan ay tumagal ng 20 minuto sa isang lugar ng mga bodega na tila desierto at nakakatakot. Ang Warehouse 59 ay isang malaking istruktura ang yero at semento. Isang ilaw ang nag-ilaw sa isang pinto sa gilid. Isang itim na SUV na may tinted na salamin ang nakaparada sa tabi nito, umaandar ang makina. Tiningnan ni Maria ang kanyang telepono, 11:58 PM. Nasisiraan na yata akong bait, bulong niya sa sarili. Kumikirot pa rin ang kanyang mapa mula sa kanyang shift, ngunit tinatakpan ng adrenaline ang sakit. Naisip niya ang mukha ni Miguel kapag hindi siya makahinga. Ang imaheng iyon ang nagpapatuloy sa kanya. Naglakad siya patungo sa SUV. Bumaba ang bintana. Isang lalaking malaki ang lig na may earpiece ang tumingin sa kanya. Pangalan, Maria. Nagsalita ang lalaki sa kanyang pulso. Nandito na ang package. Tumango siya patungo sa metal na pinto. Pumasok ka, diretso lang hanggang makita mo ang ilaw. Hirap na lumunok si Maria. Itinulak niya ang mabigat na bakal na pinto. Sa loob, ang bodega ay malawak at umaaling-aungaw, punong nga hilera ng mga shipping container na nakasalansan ng 3, malamig ang hangin. Sa gitnang malawak na espasyo, sa ilalim ng isang hilera ng mga nakasabit na ilaw pang industriya ay isang folding table at 2 upuan. Nakaupo doon si Enrique Elizalde. Hinubat na niya ang kanyang suit jacket. Ang manggas ang kanyang damit ay nakatupi. Nagpapakita ang maskuladong braso. Nagbabasa siya ang madokumento. Isang pares ang reading glasses ang nakapatong sa kanyang ilong. Hindi siya tumingin nang lumapit si Maria. 2 minuto kang maaga, sabi niya. Ang pagdating sa tamang oras ay huli na, sagot ni Maria. Inulit ang isang linyang madalas sabihin ng kanyang ama. Tumingin si Enrique mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Isang bahit ng pahanga o marahil pagalang ang dumaan sa kanyang mukha. Umupo si Maria. Malamig ang metal na upuan. Bakit po ako nandito, Sir Enrique? Tanong niya, pinapanatiling matatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang makamay. Kung tungkol po ito sa serbisyo kanina, pwede naman po kayong tumawag sa restaurant para ipatanggal ako. Ibinaba ni Enrique ang kanyang madokumento. Wala akong pakialam sa serbisyo, Maria. Karaniwan lang ang serbisyo, sapat na ang pagkain. Pero ikaw, interesante ka. Interesante? Sinubok kita. Sabi ni Enrique, sumandal. Gumawa akong katawa-tawang hiling. Ininsulto ko ang trabaho mo. Kinuwestiyon ko ang desisyon mo sa buhay. Karamihan ng tao ay bibigay. Iyak sila o duduraan ang pagkain ko. Hindi mo ginawa ang alinman. Ginawa mo ang trabaho ng may katumpakan kahit na kitang-kita ang galit mo. Inabot niya ang isang briefcase sa sahig at naglabas ng isang makapal na salansan ng mapapel. Ibinaksak niya ito sa mesa. Ito, sabi niya, tinatapik ang salansan ay ang mga shipping manifest ng aking logistics division para sa huling quarter. Nalulugi kami ng malaki. Sabi ng board, market fluctuation daw. Sabi ng CFO ko, gastos sa gasolina. Naniniwala akong lahat sila ay incompetent o nagsisinungaling. Tumingin siya diretso sa kanyang mamata. Napansin mo ang balat ng lemon sa isang madilim na restaurant. Napansin mong kaliwete ako at inilagay ang baso ng nayon. Mayroon kang atensyon sa detalye na wala ang aking ma-executive na nagtapos sa Ateneo dahil masyado silang abala sa pagtingin sa big picture kaya hindi nila nakikita ang mabitak sa pundasyon. Tinitigan ni Maria ang mga papel. Gusto niyo pong surin ko ang mga shipping record na ito. Gusto kong hanapin mo ang butas, sabi ni Enrique. Mayroon kang 1 oras. Kung wala kang makita, bibigyan kita ng pamasahe sa taksi pauwi at hindi mo na ako makikita muli. Kung makita mo ang butas,
Magsusulat akong seke para sa operasyon ng anak mo ngayong gabi. Nahirapan huminga si Maria. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa operasyon niya? Alam ko ang lahat, Maria. Nagpa-background check ako sa iyo sa sandaling umalis ka sa mesa ko. Maria Santos, 26, biyuda, isang anak. Miguel Santos, 5, hypoplastic left heart syndrome. Kinakailangan ng operasyon, Fontan Procedure. Halaga, humigit kumulang 5,000 out of pocket dahil sa kakulangan ng insurance at network ng ospital mo. Inilabas niya ang isang checkbook mula sa kanyang bulsa, tinanggal ang takip ng kanyang mamahaling pluma, 1 oras ulit niya, magsisimula na ngayon. Hindi na nagtanong si Maria, kinuha niya ang salansan ng mga papel. Ito ay isang gulong na numero, petsa, numero ng container, timbang, laman, destinasyon, sa iba. Ito ay parang isang walang kabuluhang gulo. Ngunit 5 taon nang ginugol ni Maria sa pagmememorya ng komplikadong order, paghahati ng bill sa 10 paraan para sa mga lasing na customer at pagbabadyet ng kanyang sambahayan hanggang sa huling sentimo, naintindihan niya ang mabettern. Tahimik ang bodega maliban sa ugong, nga ilaw at sa kaluskos ng pluma ni Enrique habang ginagawa niya ang sarili niyang mapapeles. Sinuring ang mata ni Maria ang bawat pahina. Container 405, electronics, timbang sa pag-alis, 20,000 kilogram. Destinasyon, Hong Kong. Binuklat niya ang pahina. Container 405, dumating sa Hong Kong. Timbang, 19,800 kilogram. Pagkakaiba sa timbang, bulong niya. Karaniwan sa shipping, sabi ni Enrique, hindi tumitingin. Nawawalang moisture, pagbabago sa packaging, magpatuloy ka. Hindi siya pinansin ni Maria. Nagpatuloy siya sa pagbuklat. Nakita niya ulit ang pattern. Container 612, luxury textiles. Timbang sa pag-alis, 4,000 kilograms. Timbang sa pagdating, 3,850 kilogram. Laging ma-high value na kargamento at laging nawawala nga eksaktong 5 hanggang 7%. Sapat na maliit para ituring na shrinkage o error, ngunit consistent. Tiningnan niya ang mga petsa. Bawat kargamento na may pagkakaiba ay pinirmahan ng isang tiyargo supervisor sa pinakmulang daungan, isang pirma na mukhang isang magulong M. Sino si M? Tanong ni Maria. Uminto sa pagsusulat si Enrique. M, tingnan niyo po ang makapetsa, sabi ni Maria, lumalakas ang kanyang kumpiyansa, binaliktad niya ang makapapel at itinuro. October 4, may nawawala, pinirmahan ni M. October 12, may nawawala, pinirmahan ni M. November 1, may nawawala, pinirmahan ni M. Pero tingnan niyo po ang kargamento sa pagitan. October 8, pinirmahan ni Mang Jun, walang nawawala, eksakto ang timbang. Kinuha niya ang isang kalkulator sa mesa, hindi niya napansin na nandun ito at nagsimulang mag-type. Ang average na nawawala sa mga kargamento ni M ay 6.2%. Consistent ito. Hindi ito aksidente. May nagnanakaw mula sa mga high-value na container bago ito ICL, tapos minamanipula ang paunang tala ng timbang para magmukhang mas magaan ito sa pag-alis. Pero ang automated crane scale ay lumilihang ng pangalawang tala. Itinuro niya ang isang tsolum sa kanang bahagi. Ang timbang ng trane ay tumutugma sa mabigat na timbang. Ang tala ng supervisor ay tumutugma sa magaan na timbang. Ang pagkakaiba ay ninakaw bago pa man may sakay sa barko. Tinitigan ni Enrique ang papel, tinunton ang mali niya gamit ang kanyang daliri, tiningnan ang timbang ng kran, pagkatapos ay ang talang supervisor. Naningkit ang kanyang mga mata na naging mapanganib na siwang. Marco, bulong niya. Si Marco, ang bayaw ko. Ang katahimikan sa bodega ay nakakabingi. Kaakusa lang ni Maria sa isang miyembrong ng pamilya ng bilyonaryo ngang pagnanakaw, bigla niyang binawi ang kanyang kamay, natakot. Baka po nakakamali ako, sabi niya. Waitress lang po ako. Hindi ko po alam kung paano gumagana ang shipping. Tumayo si Enrique, lumibot sa mesa,
at tumayo sa ibabaw niya. Ang kanyang anino ay humaba sa sementadong sahig. Inihanda ni Maria ang sarili para sa sigaw, para sabihing nababaliw siya. Sa halip, kinuha niya ang checkbook. Mabilis siyang naksulat, pinunit ang tseke na may matalas na tunog at ibinigay ito sa kanya. Kinuha ito ni Maria, nanginginig ang kamay na halos umalok ang papel. Pay to the order of Maria Santos. Amount, 500,000 piso. Eksem 500. Napasinghap siya. Sir Enrique, ito, hindi ko po matatanggap. Kakasabi mo lang sa akin na no bilyon bawat taon, patag na sabi ni Enrique. 6 na buwan nang nanyanakaw si Marco. Hindi ito nahanap ng mga auditor ko dahil nagahanap sila ng mga financial transaction error, hindi ng mga physical weight discrepancy. Nakita mo ito sa Luban Vice minuto. Sumandal siya sa mesa, nakakrus ang mga braso. May alok ako para sayo, Maria. Tumingin si Maria mula sa tseke. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Sobra-sobra na po ito. May liligtas na nito ang buhay ni Miguel. Malulutas nito ang problema mo ngayon, pagtatama ni Enrique. Pero paano bukas? Paano ang kanyang pagaling, ang kanyang edukasyon, ang iyong kinabukasan? Babalik ka sa La Serena at magsaserveng sopas sa mga aroganteng tao para sa minimum na sahod. Ginagawa ko po ang kailangan kong gawin. Sabi niya, tihilan mo na ang pagawa, kailangan mong gawin at simulang gawin ang ipinanganak ka para gawin, sabi ni Enrique ng may intensidad. Kailangan ko isang tulad mo. Isang taong hindi bahaging aking mundo, isang taong hindi nabubulag ng kasakiman o katapatan sa aking pamilya. Napapaligiran ako ng pating, Maria, at kailangan kong isang cleaner fish. Cleaner fish? Gusto kitang kunin. Opisyal, magiging executive assistant ko. Di opisyal, magiging mata at tainga ko. Dadalo ka sa mga meeting, mga hapunan, mga gala. Magmamasid ka, makikinig, at sasabihin mo sa akin kung ano ang hindi ko nakikita. Hahanapin mo ang mabalat ng lemon sa aking kumpanya. Wala po akong alam sa negosyo. Protesta ni Maria. May tuturo ko sa iyo ang negosyo. Hindi ko may tuturo ang instinct. Inilahat niya ang kanyang kamay. Ang sahod ay 33 milyon bawat taon. Buong benepisyo, pribadong pangangalagang medikal para sa anak mo. At titira ka sa aking ari-arian. Sa guest wing para available ka anumang oras na kailanganin kita. Pero alis ka sa restaurant ngayong gabi at pipirma kang isang non-disclosure agreement na nagsasabing kung magsasabi kang kahit isang salita tungkol sa aking mga personal na gawain sa sinuman, wawasakin kita. Tinitigan ni Maria ang kanyang kamay malaki, magaspang at matatag. Tinitigan niya ang tseke sa kabilang kamay. Naisip niya si Cheska na tumatawa sa kanya. Naisip niya si Mang Tonyo na sumisiga. Naisip niya ang malamig na biyahe sa jeep pauwi. Inilahad niya ang kanyang kamay at kinamayan si Enrique. Ang kanyang pagkakahawak ay kasing tigas ng bakal. Tinatanggap ko. Bulong niya. Mabuti, sabi ni Enrique. At sa unang pagkakataon, isang aninong ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Welcome sa Elizalde Empire. Maria, subukan mong huwag makain. Ang paglipat mula sa isang masikip na one-room apartment sa gilid na lungsod patungo sa ari-arian ng Ma Elizalde ay parang paglipat mula sa isang black and white na pelikula patungo sa full color. 2 araw pagkatapos ng pagpupulong sa bodega, isang moving truck ang dumating sa apartment ni Maria. Binalot ng mga mover ang kanyang kakaunting gamit sa loob ng wala pang isang oras. Isang pribadong ambulansya na binayaran ng Elizalde Industries ang nagdala kay Miguel sa pinakamahusay na pediatric cardiac unit sa bansa para sa paghahanda sa kanyang operasyon na ngayon ay nakatakda sa susunod na linggo. Nakatayo si Maria sa lobing ng mansyon ng Elizalde. Ito ay isang malawak, modernong kutangang salamin at bato na nakaharap sa dagat malamig, maganda at nakakatakot. Mas Maria, sabi ngang isang matigas na kasambahay, bahagyang yumuko,
Nasa library po si Sir Enrique. Hinihiling po niya ang inyong presensya pagdating ninyo. Salamat, sabi ni Maria. Nakasuot siyang bagong suite na binili gamit ang cash advance na inaprubahan ni Enrique. Navy blue ito, elegante at propsyonal. Pakiramdam niya ay isang impostor siya habang suot ito. Naglakad siya sa bahay. Ang mga likhang sining sa mga dingding ay mas mahal pa sa kanyang kinita sa buong buhay, ngunit walang mga larawan ng pamilya. Ito ay isang bahay, hindi isang tahanan. Pumasok siya sa library. Nakatayo si Enrique sa tabingang bintana, may kausap sa telepono. Itinaas niya ang isang kamay, sinanyasan siyang maghintay. Wala akong pakialam sa sinasabi ang unyon. Kung hindi magtugma ang mga numero, isara ang pier na yan. Pag-usapan natin ang iyong oversight mamaya. Ibinaba niya ang telepono at lumingon kay Maria. Ang kanyang mukha ay parang isang bagyo. Tama ka, sabi niya. Umamin si Marco. Sabi niya, utang sa sugal. Tinanggal na siya sa kanyang matungkulin. Ikinululungkot ko po, sabi ni Maria. Mahirap po siguro yan. Pamilya siya. Isang maikli at mapait na tawa ang pinakawalan ni Enrique. Ang pamilya ay isa lamang salita para sa mga taong pakiramdam nila ay may karapatan sila sa pera mo. Mabilis mong matututunan yan dito, Maria. Lumakat siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang tablet. Ngayong gabi ang una mong pagsubok. May charity gala sa National Museum. Lahat ng bigatin sa Maynila ay nandun mga investor. Kakumpitensya, ang board. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Maria. Mabuhay, sabi ngang isang boses ng babae mula sa pintuan. Lumingon si Maria. Nakatayo sa may pintuan ang isang babaeng parang kalalabas lang sa isang cover ng magazine. Matangkad siya, napakaganda. Nakasuot siya ng isang pulang damit na dumidikit na parang pangalawang balat. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit walang init. Hello, darling, sabi ng babae. Nilakpasan si Maria na para siyang muebles at hinalikan si Enrique sa pisngi. Hindi gumanti si Enrique, bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Maria, ito si Isabel, ang fiancé ko. Bumaksak ang sikmura ni Maria. Fiancé? Hindi niya nabanggit na may fiancé siya. At ikaw siguro ang bagong katulong, sabi ni Isabel. Lumingon kay Maria na may mapanlait na tingin. Sinuri niya si Maria mula ulo hanggang paa, huminto sa kanyang off-the-rack na suit. Ang cute. Si Maria ang bago kong executive assistant, Maring sabi ni Enrique. Sasamahan niya tayo ngayong gabi. Tumawa si Isabel. Oh, Enrique, hindi ka seryoso. Tingnan mo siya. Mukha siyang teacher. Kakainin siya ng buhay ng mapating sa gala na yan. Bakit hindi mo ako hayaang kumuha ang isang profesional? May kilala akong magaling na babae mula sa isang ahensya na marunong magmandarin at alam kung aling tinidor ang gagamitin. Naramdaman ni Maria ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Ang dating Maria ay yuyuko. Ang waitress na si Maria ay hihingi ng paumanhin, ngunit hindi na siya waitress. Siya ang babaeng nakahuli kay Marco na nagnanakaw ng MI1 bilyon. Alam ko po kung aling tinidor ang gagamitin, Ma'am Isabel, kalmadong sabi ni Maria. 5 taon ko na po yang inaayos at hindi tulad nga taong kilala ninyo. Masasabi ko po sa inyo kung sino sa silid ang tunay na gutom at kung sino ang nakukunwari lang. Natahimik ang silid. Nawala ang ngiti ni Isabel. Tinitigan niya si Maria ng may bagong talas. May tapang siya, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bibigyan ko siya ng 1 linggo. Mananatili siya, sabi ni Enrique. Pumajit na sa kanila. Magbihis ka, Maria. Nagdala na ang isang stylist ng ilang pagpipilian sa iyong silid. Alis tayo sa loob ng 1 oras. Tumango si Maria at lumabas ng silid. Ngunit ramdam niya ang titig ni Isabelle na tumutusok sa kanyang likod. Sa itaas, sa kanyang silid na mas malaki kaysa sa buong apartment niya, natakpuan ni Maria ang isang rack ng mga damit.
Lahat ay napakaganda sutla, satin, mga designer label. Pumili siyang isang itim na damit simple, elegante, at disente na may mahabang manggas at mataas na kuwelyo, ngunit ang likod ay mababa at bukas. Ito ay isang eleganteng baluti. Tumingin siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang makinis at eleganteng bun. Perpekto ang kanyang makeup. Para kay Miguel, bulong niya, ang biyahe papunta sa gala ay punong tensyon. Nakaupo si Enrique sa isang dulo ng limousine, si Isabelle sa kabilang dulo. Nakaupo si Maria sa isang jump seat sa harap nila. So, Maria, sabi ni Isabel, inikot ang kanyang champagne flute. Saan ka natagpuan ni Enrique? Upe, Lasal, Service Industry. Sagot ni Enrique para sa kanya. Nabulunan si Isabel sa kanyang inumin. Kumuha kang isang waitress para pamahalaan ang iyong magawain, Enrique. Nasisiraan ka ng bait. Pagtatawanan kang board. Ang board ay kasalukuyang masyadong abala sa pagtatakip ng kanilang sariling incompetence para pagtawanan ang sinuman, sabi ni Enrique. Nakikita ni Maria ang mabagay na hindi nila nakikita. Tingnan nata, bulong ni Isabel. Pagdating nila sa gala, nakakasilaw ang ma-flash ng kamera. Lumabas si Maria ng kotse at sandaling nagpanik ang ingay, ang mailaw, ang masumisigaw na reporter. Isang kamay ang dumampi, sa kanyang ibabang likod ang kamay ni Enrique, banayad at naggabay. Huminga ka, bulong niya sa kanyang tainga. Mga tao lang yan, at karamihan sa kanila ay mga tanga. Pumasok sila sa Grand Hall. Ang silid ay puno ng mga taong may hawak na mamahaling inumin at nakasuot na mga alahas na nakakahalaga ng milyon-milyon. Humayo ka, mahinang sabi ni Enrique, makihalubilo. Makinig, sabihin mo sa akin kung ano ang maririnig mo. Humiwalay si Maria sa kanila, kumuhang isang baso ng mineral water, walang lemon, at sumuot sa gitna ng nga tao. Naging anino siya, isang kasanayang pinahusay niya bilang waitress. Tumayo siya malapit sa mga grupo ng mga lalaking nakasuit, na kukunwaring hinahangaan ang nga exhibit habang nakikinig sa kanilang mausapan. Babaksak ang stocks ng Elizalde kapag lumabas ang balita tungkol sa merger. Narinig kong sinisante niya si Marco. Gulo sa pamilya. Itinutulak ni Isabel ang isang boto sa susunod na buwan. Gusto niyang makuha ang pagiging presidente. Natihilan si Maria. Gusto ni Isabelle ang pagiging presidente, pero fiancé niya ito. Lumapit si Maria sa isang grupo NG tatlong lalaki na nakatayo, malapit sa isang exhibit NG MAK sinaunang artifact. Nakilala niya ang isa sa kanila. Si Mang Tonyo, ang dati niyang manager sa La Serena. Nagsaserve siya ng mga inumin mula sa isang tray. Agad na lumayo si Maria, umaasang hindi siya makita, ngunit bumangga siya sa isang matangkad, malaking lalaki na may pulang mukha. Mag-ingat ka, sigaong lalaki. Pasensya na po, sabi ni Maria. Tinitigan siyang lalaki. Teka lang, kilala kita. Nanigas si Maria. Isa siya sa mga regular na customer sa restaurant, si Mr. Reyes, isang real estate tycoon na kilala sa pangingiliti sa mga waitress. Ikaw yung babae mula sa La Serena, malakas na sabi ni Mr. Reyes, yung may sakit na anak. Anong ginagawa mo dito? Sumingit ka para humingi ng donasyon. Lumingon ang mataw sa paligid. Nakatayo si Isabel, may 10 talampakan ang layo. Isang malupit na ngiti ang naglalaro sa kanyang malabi. Hinihintay niya ang sandaling ito. Naktatrabaho po ako dito, sabi ni Maria. Itinaas ang kanyang baba. Naktatrabaho ka dito? Tumawa si Mr. Reyes. Hinawakan ang kanyang braso. Halika, Neng, ayusin natin to bago dumating ang security. Hindi ito lugar para sa mga katulong. Bitawan mo siya. Isang malalim na boses ang dumagundong. Lumitaw si Enrique mula sa gitna ng mga tao, mukha siyang isang mandaragit. Oh Enrique, sabi ni Mr. Reyes, binitawan si Maria. Tinatanggal ko lang ang basura para sayo.
May nakita akong waitress na sumingit sa party mo. Hindi siya sumingit, sabi ni Enrique. Tumayo sa tabi ni Maria at posesibong inilagay ang kanyang braso sa baywang nito. Bisita ko siya at aking tagapayo. At kung hahawakan mo siya ulit, Mr. Khan Reyes, bibilhin ko ang building mo at palalayasin kita sa sarili mong penthouse. Namutla si Mr. Reyes. Hindi ko alam. Ngayon, alam mo na, sabi ni Enrique. Umalis ka sa paningin ko. Mabilis na umalis si Mr. Reyes. Nagbulungan ang mataw. Si Enrique Elizalde, ang hari ang yelo, ay kalalabas lang na ipagtanggol ang isang waitress sa publiko. Lumapit si Isabel, ang kanyang mukha ay isang maskarang galit. Ipinahiya mo lang ang isa sa ating pinakamalaking investor para sa kanya. Ipinahiya niya ang kanyang sarili, sabi ni Enrique. Tumingin siya kay Maria. Okay ka lang? Tinitigan siya ni Maria. Kumakabog ang puso, ngunit hindi na sa takot. Ito ay ibang bagay, isang bagay na mapanganib. Okay lang po ako, sabi niya, pero may impormasyon po ako. Sabihin mo sa akin. Si Isabel, sabi ni Maria, tinitingnan diretso ang babae. Nakpaplano siyang isang boto sa susunod na buwan. Gusto niyang agawin ang pagiging presidente mula sayo. Nahulog ang baso ni Isabel mula sa kanyang kamay. Nabasag sa sahig. Sinungaling kang daga ka, sabi ni Isabel. Totoo ba yan? Tanong ni Enrique. Ang kanyang boss ay bumaba sa isang nakakatakot na oktaba. Lumingon siya sa kanyang fiancé. Totoo ba yan, Isabel? Tinitigan ni Isabel si Maria ng may purong pakamuhi. Sa tingin mo, pwede kang magdalang ang isang asong kalye sa ating tahanan at utusan siyang kagatin ako. Enrique, hindi mo alam kung ano ang sinimulan mo. Umalis siya ng padabok. Lumingon si Enrique kay Maria, mukhang humanga at marahil ay nabihani. Ang intensidad sa kanyang mamata ay napakalakas. Naririnig mo nga ang lahat. Bulong niya. Sinabi ko na po sa inyo, sabi ni Maria, bahagyang nanginginig ang boses. Alam ko kung sino ang gutom, at si Isabelle. Gutom na gutom siya, dagdag ni Maria. Gusto niya ang imperyo mo, Enrique. At gagamitin niya ang bayaw mo, si Marco, para makuha ito. Tumingin si Enrique sa mga tao. Kung gayon, mayroon tayong giyerang kakaharapin. Hinawakan niya ang kamay ni Maria hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kasosyo. Handa ka na ba? Naisip ni Maria si Miguel, ligtas sa isang pribadong ospital. Naisip niya ang walang tip na resibo. Naisip niya ang buhay na iniwan niya. Kinamayan niya siya pabalik. Handa na ako. Sa loob ng 3 linggo, nabuhay si Maria sa isang panaginip. Ang operasyon ni Miguel ay isang ganap na tagumpay at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang napisngi ay kulay rosas. Umunlad si Maria sa Elizalde Industries. Hindi lang siya isang assistant. Unti-unti siyang naging kanang kamay ni Enrique. Umupo siya sa mga negosasyon. Natutukoy ang nagbabluff na CEO sa pamamagitan ng kanilang nerbiyosong tik. Muli niyang inayos ang kanilang sistema ng PEG file. Natagpuan ang ma-inefficiency na nakatipid sa kumpanya ng daan-daang libo araw-araw. At kahit na walang nagsasabi nito, unti-unti silang nakakalapit ni Enrique. Ang mga mahabang gabi sa opisina ay naging mga hapunan na may take-out kung saan pinag-usapan nila ang mga libro, filosofiya, at si Miguel. Nakikita ni Maria ang lalaki sa likod ng bilyonaryo malungkot, maingat, ngunit desperadong nakahangat ng tunay na koneksyon. Ngunit sa mga anino, naghihintay si Isabelle. Martes ng umaga, ang araw ng botong board sa merger sa Omnicorp, isang kasunduan na magpapatibay sa legacy ni Enrique. Kung mabigo ang merger, babaksak ang stocks at magkakaroon ng dahilan ang board para tanggalin siya bilang CEO na magbubukas ng daan para sa isang bagong presidente. Pumasok si Maria sa opisina ni Enrique, dala ang kanyang kape itim, 2 asukal, walang cream. Nalaman na niyang may kahinaan si Enrique sa matamis. 2 security guard ang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Nandun din si Isabel, may hawak na tablet na may peking simpatya sa kanyang mukha. Nakatayo si Enrique sa bintana,
nakatalikot sa silid. Ang hangin ay napakalamig na masakit huminga. Sir Enrique? Tanong ni Maria, naninikip ang tiyan. Okay lang po ba ang lahat? Lumingon si Enrique. Ang kanyang mamata ay hindi na ang nag-iinit na bakal na unti-unting nabuo. Muli itong naging yelo. Madilim, walang awang yelo. Sa tingin mo, hindi ko malalaman. Mahina niyang tanong. Malalaman po ang ano. Inilapag ni Maria ang kape. Nanginginig ang mga kamay. Huwag kang makunwaring inosente. Maria, umungol si Isabel. Alam namin ang tungkol sa mga transfer. Ang mga file na ipinadala mo sa Omnicorp kagabi. Ang mga detalye NG Merger. Ang presyo NG Alok lahat. Napanganga si Maria. Ano? Wala po akong ipinadalang anuman. Wala po akong access sa server ng Omnicorp. Ginamit mo ang login ko, sabi ni Enrique. Basag ang boses sa pinipigilang galit. Pumasok ka mula sa isang IP address sa guest wing. Ipinadala sa isang secure inbox ng 3:15 ng umaga. Ibinato niya ang isang salansan ng larawan sa mesa. Sino ito? Hiling ni Enrique. Isang kinatawan ng Omnicorp? Tinitigan ni Maria ang larawan. Pamilyar ang mukha. Pinsan ko po yan, si Rico. Isinasauli niya ang car seat na ipinahiram ko. Isang napaka-convenient na kwento, uyam ni Isabel. Tulad ng kwento tungkol sa isang may sakit na anak. Isa kang manloloko, Maria. Sinuri namin ang iyong bank account. May isang transfer na 50 milyon ng gayong umaga mula sa isang offshore shell company. Hindi, sigaw ni Maria, bumuhos ang luha. Hindi ko po ito ginawa. Kailangan niyo po akong paniwalaan, Enrique. Si Isabel po ang nag-set up sa akin. Gusto niya ang pagiging presidente. Tama na. Hinampas ni Enrique ang kanyang kamao sa mesa. Ang tunog ay umalingaw na parang putok ng baril. Tinitigan niya si Maria at ang sakit sa kanyang nga mata ay nakakawasak. Naniwala ako sayo. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinapasok kita sa negosyo ko. Pinapasok kita. Huminto siya, hirap lumunok. Akala ko, iba ka. Akala ko, ikaw ang tanging tapat na tao sa isang siyudad na punong nga sinungaling. Pero ikaw ang pinakamasama sa lahat. Dahil pinakialam mo ako. Enrique, pakiusap. Nagmakawa si Maria, inilahat ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Umurong siya. Tanggal ka na. Ihahatid kang security palabas ngayon din. May isang oras ka para mag-impake. Kung hindi ka pa umalis, ipapakulong kita para sa corporate espionage. Paano si Miguel? Bulong ni Maria. Nagpapagaling pa po siya, ang insurance niya. Dapat inisip mo yan bago mo ako ipagkanulo. Malamig na sabi ni Enrique. Tumalikod siyang muli. Ilabas niyo siya. Hinawakan nga, guard ang braso ni Maria. Habang kinakalatkat siya, nakita niya si Isabel na nakatayo sa likod ni Enrique. Kumindat si Isabel sa kanya isang mabagal, sinasadyang kindat. Itinapon si Maria sa labas ng gate ng mansyon na may dalawang maleta. Nagsimulang umulan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Humahagulgol, ipinahiya at takot. Nawalan siyang trabaho. Nawala ang lalaking minamahal niya. At malapit nang mawala ang insurance na nagpapanatili sa kanyang anak na buhay. Naranasan na niya ang pagbagsak noon, ngunit ngayon, ang pagbagsak ay mula sa isang penthouse. Ginugol ni Maria ang gabi sa isang murang motel malapit sa ospital. Hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, nakikita niya ang mukha ni Enrique, ang tingin ng pagtataksil. Ang perang inilipat sa kanyang account, ang kanyang IP address. Alam niyang hindi niya ginawa iyon, na nangahulugang si Isabel ang gumawa. Matalino si Isabel, ngunit arogante. Tiyak na tinakpan niya ang kanyang ma-digital na bakas. Ngunit naalala ni Maria ang isang bagay na sinabi ni Enrique sa bodega nung unang gabi. Hindi ito nahanap ng mga auditor ko dahil naghahanap sila ng mga financial transaction error, hindi ng mga physical weight discrepancy. Umasa si Isabel sa digital manipulation. Ngunit ang pisikal na ebidensya ay mas mahirap pakehin. Umupo si Maria sa kama.
Ang botong board ay ngayong alas 12 tanghali. Tiningnan niya ang orasan, 9:00 umaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numerong na memorya niya mula sa Mangga Shipping Record. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses. Si Mang Jun po ba ito? Ang cargo supervisor sa Warehouse 59. Sino to? Ang pangalan ko po ay Maria. Dati po akong nagtatrabaho para kay Sir Enrique. Kailangan ko po kayong papasukin sa Archives ngayon. Narinig kong tinanggal ka na, miss. Hindi kita pwedeng papasukin. Mang Jun, makinig po kayo, sabi ni Maria, nanginginig ngunit mabangis ang boses. Alam ko po ang tungkol sa extra na krate na itinatabi ninyo para mapanatiling masaya ang unyon. Alam ko pong mabuti kayong tao na gusto lang mapanatili ang trabaho ng inyong matauhan. Kung si Isabelle ang mamumuno ngayon, ia-automate niya ang buong pier. Lahat kayo ay mawawalan ng trabaho bago magpasko. Ako lang po ang makakapigil sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Magkita tayo sa likod na pinto sa loob ng 20 minuto, sabi ni Mang Jun. Ginastos ni Maria ang kanyang huling pera sa taxi. Pagdating niya sa bodega, pinapasok siya ni Mang Jun. Mukha siyang pagod. Nasa basement ang archives, sabi niya, lumang papel. Yung ipinapadala lang sa head office ang dinadigitize namin. Tumakbo si Maria pababa sa isang hagdan ng bakal. Amoy amag at alikabok ang basement. Mahilera ng filing cabinet ang nasa harap niya. Kailangan niyang hanapin ang log ng bisita para sa server room ng mansyon. Ipinapakita nga digital log na naglogin si Mariang Tigahamayma umaga mula sa guest wing. Ngunit ang pisikal na sistema ng seguridad ng mansyon isang backup system na naka-install sa basement na tumatakbo sa isang closed circuit na hindi konektado sa internet ay may isang hard drive na nagre-record ng bawat pag-sweep ng access card. Ngunit hindi siya makapasok sa mansyon. Isip Maria, pabalik-balik siya sa silid. Si Isabel ang nakframe kay Maria para sa pagpapadala ng mga file sa Omnicorp. Ang transfer ay nangyari ng 3:45 ng umaga. Nagsimulang bunutin ni Maria ang mga file na may kinalaman sa expense reports ni Isabel. Binigyan siya ni Enrique ng access sa lahat ilang linggo na ang nakalipas at kinopya ni Maria ang kahina-hinalang dokumento para pag-aralan mamaya isang ugali mula sa kanyang araw ng masugid na paggupit ng mga kupon. Nasa bag pa niya ang kanyang notebook. Binuklat niya ang pahina. Sinasabi ni Isabel na nasa Cebu siya noong nakaraang linggo. Ngunit narito ang isang resibo mula sa isang pribadong courier service sa Maynila sa parehong araw. Destinasyon, Omnicorp HKK. Nagpadala, Isabelle Reyes. Layman. Hard drive. Natigilan si Maria. Hindi ipinadala ni Isabel ang file ng digital. Ipinadala niya ang isang pisikal na hard drive linggo na ang nakalipas para i-set up ang kanyang kasunduan. Pagkatapos ay pineke niya ang isang digital transfer kagabi para i-frame si Maria. Ngunit kailangan ni Maria ng patunay na si Isabelle ang nag-autorisa sa bank transfer sa account ni Maria. Tiningnan niya ang dokumento ng bank transfer, binigyan siya ng guard ng isang kopya kasama ang kanyang papeles sa pagkatanggal. Ang pirma ng autorisasyon ay digital, naka-type na Elizalde. Ngunit ang timestamp sa autorisasyon ay 1:15 ng umaga. Tiningnan ni Maria ang maklok ng bodega sa mesa. Noong 1:15 ng umaga, ipinapakita ng sistema ang isang login mula sa Sestar, ang yate ng pamilya Elizalde na nakaangkla sa daungan. Tulok na si Enrique ng 1:15 ng umaga. Alam ito ni Maria dahil nakita niyang namatay ang kanyang ilaw ng hating gabi mula sa kanyang bintana. Si Isabelle, sa kabilang banda, ay naninirahan sa yate habang nire-renovate ang kanyang bahay. Kinuha ni Maria ang papel. Mayroon siyang resibo ang courier na nagpapatunay na nakpadala si Isabel and data sa Omnicorp. Mayroon siyang data and lokasyon na nagpapatunay na ang bank transfer ay nakmula sa yate. Circumstantial nungit sapat na
para magdulot ang duda. Tiningnan niya ang kanyang relo, 11:15 ng umaga. Ang boto ay magsisimula sa loob ng 45 minuto. Mang Jun, kailangan ko po kayong ihatid, sabi ni Maria, tumatakbo paakyat ng hagdan. Saan? Sa Elizalde Tower. At pakiusap, pabilisan niyo po. Ang boardroom ng Elizalde Industries ay isang kahon ng salamin sa kalangitan. 12 lalaki at babae na nakasuit ang nakaupo sa paligid ng isang mesa na gawa sa narra. Nakaupo si Enrique sa dulong mesa. Mukha siyang isang taong hindi natulong ng isang linggo. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Nakaupo si Isabel sa kanyang kanan, nagniningning sa isang puting suite na nagpapakita na kapangyarihan. Ang security breach na dating assistant ni Sir Enrique ay naglagay sa panganib sa merge sa Omnicorp, malambing na sabi ni Isabel. Umatras ang Omnicorp dahil hindi naligtas ang ating internal data. Bumaksak ng 12% ang stocks ngayong umaga. Nagbulungan ang mamiyembro ng board. Ito ay nagpapakita ng kakulangan ng pahuhusga sa panig ng CEO. Patuloy ni Isabel, inilagay ang kanyang makamay sa mesa. Si Enrique ay napakatalino, ngunit siya ay emosyonal na nakompromiso. Pinapasok niya ang isang manloloko sa ating inner circle. Kailangan natin ng katatagan. Kailangan natin ng pamumuno na hindi nadidistract ng charity case. Tumingin siya kay Enrique. Nakmumungkahi ako ngang isang boto nga no confidence laban kay Enrique Elizalde bilang CEO at inonominate ko ang aking sarili bilang interim president para iligtas ang kumpanya. Sinesegundahan ko, sabi ni Mr. Reyes, ang lalaking ipinahiya ni Maria sa gala. Enrique, sabi ng chairman, mayroon ka bang sasabihin? Tumingin si Enrique, mukha siyang talunan. Nawala sa kanya ang babaeng pinagkatiwalaan niya at ngayon ay nawawala na sa kanya ang trabaho ng kanyang buhay. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad, paos niyang sabi. Kung gayon, sabi ng chairman, lahat ng pabor sa pagtanggal kay Enrique Elizalde, nagsimulang tumaas ang makamay. Isa, dalawa, tinaas ni Isabel ang kanyang kamay, isang ngiting tagumpay sa kanyang malabi. Blam! Bumukas ang mga pinto ng boardroom. Tumututol ako, sigaw ni Maria, pumasok sa silid. Magulo ang kanyang buhok dahil sa ulan, gusot ang kanyang damit, at humihingal siya. 2 security guard ang humahabol sa likuran niya. Ilabas dyan, sigaw ni Isabelle, tumayo. Isa siyang kriminal. Hindi ako ang kriminal, sigaw ni Maria. Iniwasan ang isang guard. Inihagis niya ang salansan nga papel sa mesa. Dumulas ang maito sa makintab na ibabaw at huminto sa harap mismo ni Enrique. Enrique, tumayo si Enrique. Naguguluhan. Anong ginagawa mo? Tingnan mo ang MGA papel. Enrique, pakiusap ni Maria, hindi pinapansin ang magard na humahawak sa kanyang braso. Ang resibo ng courier. Nagpadala si Isabel ang hard drive sa Omnicorp 2 linggo na ang nakalipas. Hindi niya ginamit ang network kagabi, gumamit siya ne pisikal na courier para hindi ma-detect ne IT. Tiningnan ni Enrique ang resibo. Nagpadala. Isabel Reyes. At ang bank transfer. Sigaw ni Marin, tahabang hinihila siyang magagward. Ang perang ipinadala sa account ko ay inautorisa ng 1:15 ng umaga. Tingnan mo ang IP lokasyon. Galing sa C-Star, sa yate. Sino ang natutulog sa yate? Enrique. Nasa mansyon ka, nasa guest wing ako. Natigilan si Enrique. Ang pagkaunawa ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. Tinitigan niya ang mapapel. Tinitigan ang timestamp. Teka, utos ni Enrique sa magard. Ang kanyang boses ay muling naging boses nga Harinyo Yelo. Bitawan niyo siya. Binitawan ng magard si Maria. Hinimas niya ang kanyang braso, humihingal. Itinaas ni Enrique ang mapapel, binasa ng dahan-dahan. Pagkatapos ay lumingon kay Isabel. Namutla si Isabelle. Pekeyan, sabi niya, pinekeniayan, desperada siya. Ang resibo ngang courier na ito ay may tracking number.
Mahinang sabi ni Enrique. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiny pa ang numero. Naihatid sa legal department ng Omnicorp. Pinirmahan ni Andy Santos, pinuno ng acquisitions. Tumingin siya. Natahimik ang silid. Sinabotahe mo ang merger? Sabi ni Enrique, tumataas ang boses. Ibinenta mo ang ating nga sekreto. I-frame mo si Maria. Ninakaw mo ang lapantahana, bilyon mula sa pera ng kumpanya para magmukhang suhol. Ginawa ko yon para sa atin. Sigaw ni Isabelle, gumuho ang kanyang maskara. Naging malambot ka, Enrique. Nakikinig ka sa kanya, isang waitress. Sisirain mo ang kumpanya sa iyong mga sentimental na desisyon. Kailangan ko itong iligtas. Hindi mo ito iniligtas, sabi ni Enrique, lumalakad patungo sa kanya. Kakakomit mo lang ng malawakang pandaraya. At sa tingin ko, si Mr. Reyes ay sumuporta sa isang mosyon na pinamumunuan nege isang kriminal. Tama ba, Mr. Reyes? Namula si Mr. Reyes, binabawi ko ang aking suporta. Wala akong alam. Itinuro ni Enrique ang pinto. Labas, Isabel. Hinihintay ka ng pulis sa lobby. Tinawagan ko sila nung nabanggit ni Maria ang yate. Alam kong ambisyosa ka, pero hindi ko akalain na ganito kakatanga. Tumingin si Isabel sa paligid ng silid. Walang gustong tumingin sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng padabog. Itinulak si Maria sa kanyang pagdaan. Natahimik muli ang silid. Lumingon si Enrique sa board. Patay na ang mosyon. Patay na ang merger. Ngunit may bago akong plano para sa restructuring. Magsisimula ito sa pagtanggal sa lahat ng bumoto laban sa akin ngayon. Tinitigan niya ang mga miyembro ng board na nagtas ng kamay. Mukha silang takot. Adjourned ang meeting, sabi ni Enrique. Nagalisan ang madirektor na parang magadaga na umaalis sa isang lumulubog na barko. Sa huli, si Enrique at Maria na lang ang natira. Nakatayo si Maria malapit sa pinto, hawak ang kanyang bag. Alis na po ako. Gusto ko lang pong linisin ang pangalan ko. Maria. Teka, lumibot si Enrique sa mesa. Huminto siya sa harap niya. Mukha siyang pagod. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang kanyang mamata ay mainit. Bumalik ka, sabi niya. Pagkatapos kitang tanggalin, pagkatapos kitang ipahiya, pagkatapos kitang itapon sa ulan, bumalik ka para iligtas ako. Hindi ko po ginawa yon para sa inyo. Sabi ni Maria, nanginginig ang boses. Ginawa ko po yon dahil yon ang totoo. At dahil walang sinuman ang nararapat na ipagkanulong taong pinagkakatiwalaan nila. Nasaktan si Enrique. Patawarin mo ako, Maria, naging tanga ako. Hinayaan kong gamitin ng nakaraan ko, namga takot ko, laban sa akin. Binulag ako nito sa taong nasa harap ko mismo. Kinuha niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Nanigas si Maria, iniisip na maglalabas siyang checkbook para bayaran siya. Sa halip, inilabas niya ang lukot na resibo mula sa La Serena na may null tip. Itinago ko to, sabi niya. Alam mo ba kung bakit ako nag-iwan ng zero? Umiling si Maria. Dahil ang matip ay para sa mga waitress, sabi ni Enrique. At nang gabing iyon, napagtanto kong hindi ka waitress, kapantay kita. Ayokong bayaran ka para sa iyong serbisyo. Gusto kong alukin ka ng isang partnership. Hindi ko lang alam kung paano hilingin nang hindi ka muna sinusubok. Lumapit siya, ayoko ng executive assistant, Maria. Gusto ko ng isang partner. Isang tunay na partner. Gusto kong maging chief operating officer ka ng Elizalde Industries. Kailangan kong isang taong sumusuri sa timbang ng shipping container. Isang taong napapansin ang balat ng lemon. Isang taong hindi takot pumasok sa isang boardroom para gawin ang tama. Tinitigan siya ni Maria. Chief Operating Officer. Enrique, wala po akong degree. Mayroon kang mas mabuti. Sabi ni Enrique, hinawakan ang kanyang mga kamay. Mayroon kang integridad. At nasa iyo ang puso ko. Kung gusto mo. May mga luhang dumaloy sa pisngi ni Maria. Kung gayon, paano yung walang tip na resibo? Biro niya sa gitna ng luha. May utang ka pa sa akin ngang 18%. Ngumiti si Enrique, isang tunay, nakakasilaw na ngiti. Sa tingin ko,
kaya kung magbigay nga higit sa 18%, paano kung 50% ng lahat? At hinalikan niya siya. Hindi ito isang halik na parang sa pelikula. Ito ay desperado at totu. Isang pangakong sinalyuhan, hindi nga isang kontrata, kundi nga isang pagdampi. At yan ang kwento kung paano ginawa ni Maria ang isang nakakahiyang no-tip na isang multibilyong pisong imperyo. Pinatunayan niya na ang iyong halaga ay hindi tinutukoy na apron na suot mo ang kotseng minamaneho mo, kundi ng iyong integridad, talino at katatagan. Natutunan ni Enrique na ang tiwala ang pinakamahalagang salapi sa mundo at kapag nasira, kailangan itong muling itayo sa pamamagitan gawa, hindi lang salita. Ngayon, pinamumunuan ni Maria at Enrique ang Elizalde Industries ng magkasama at itinatag nila ang Miguel Foundation na nagpopondo sa mga operasyon para sa mga batang hindi kayang magbayad. Tinitiyak na walang magulang ang kailangang pumili sa pagitan ng upa at ng buhay ng kanilang anak. Kung umantik sa iyong puso ang kwentong ito, paki-like at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na huwag sumuko. Huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell para sa mas marami pang kamangha-manghang kwento ng karma at pagtubos. Magiwan ng komento at sabihin sa amin ang iyong saloobin sa kwentong ito at kung anong aral ang iyong natutunan. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento.